Girls, ilang beses ka na bang nagka-UTI? At yeast infection. Tapos yung tipong paulit-ulit lang, di ba nakaka-frustrate yon? Yung tipong kahit ilang antibiotics or ilang antifungal ka na, bumabalik pa din. Pero alam nyo ba, may natural at effective option na pwede natin gamitin. At ginagamit na rin ng maraming kababaihan all over the world. Ito ay ang boric acid na suppository para sa mga pempem natin. O baka mag-freak out kayo ha, hindi ito yung pang-insekto. Iba to, legit to, and medically proven. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, ako nga pala si Bap Asensi. And dito sa channel na to, we talk about health and wellness at mga bagay na minsan ay nahihiya tayong pag-usapan. Pero sobrang importante. Kaya naman today ay pag-uusapan natin ang boric acid, ang suppository para sa mga pempem natin. Paano gamitin? Safe ba siya? At bakit sobrang maraming babae ang nakaka-relate dito? So ano nga ba ang boric acid, ang suppository na para sa mga pempem natin? Okay, una sa lahat, ang boric acid na ito ay suppository na nilalagay sa loob ng mga pempem natin. Usually, gawa siya sa gelatin o veggie capsule. Tapos, sa loob nito ay mayroong boric acid powder. Ang main purpose nito ay ibalik sa balance yung pempem pH natin. Kasi pag nagkaroon ng imbalance, doon lumalabas ang yeast infection, bacterial vaginosis, at iba pang mga irritation. So, medical fact lang. Ang boric acid ay ginagamit na ng mga gynecologists for over 100 years as a treatment option. So para kanino ba ang boric acid na ito? Para ito sa mga babaeng paulit-ulit na nagkakaroon ng yeast infection kahit na naka-antifungal medication ka na. O kaya meron kang vaginal vaginosis na sobrang irritating. Or kung may kakaibang amoy or bad odor, or mga discharges na hindi masolve ng mga usual medications. Then, ang boric acid na suppository na to ang makakatulong sa problema mo. Pero tandaan mo ha, hindi ito ang first option. Usually, ginagamit ito kapag hindi effective yung regular antibiotics or antifungal medications na ginagamit mo. Pero ang pinaka-importante dyan ay kumonsulta ka sa doktor. So, paano ba gumagana ang boric acid na to? Well, napakasimple lang. Binabalanse niya yung pempem environment. Kapag sobrang acidic or sobrang alkaline ang pempem, nagiging breeding ground ng bad bacteria or yeast. So, paano nga ba ginagamit ang boric acid na to? Usually, ginagamit siya once a day sa gabi for several days. Pero syempre, depende pa rin yan sa recommendation ng doktor mo. So, ang gagawin mo ay i-insert mo yung capsule direkta sa iyong pempem. Alam niyo ba yung tampon? Parang ganun siya. Parang tampon yung pag-i-insert or yung pag-place sa kanya. Important reminder lang ha, pang pempem use lang ito. Huwag mo siyang iinumin or ilalagay sa bibig. Kasi toxic siya once na na-ingest. So, syempre, tatanungin nyo ko kung safe ba siya? Yes, of course, safe na safe siya. Kapag ginamit mo siya properly at syempre with recommendation ng doktor mo. Pero may exemption. Hindi siya pwede sa mga buntis at syempre dapat may guidance ng healthcare provider mo. Meron ba itong side effect? Minsan, makakaranas ka ng konting burning or watery discharges. Pero huwag kang kabahan o huwag kang matakot kasi temporary lang yan. And lagi kang gumamit ng panty liner kasi minsan medyo messy siya. I-share ko lang yung myth about boric acid. Insecticide ba siya? Nope. Ang ginagamit sa medical use ay pharmaceutical grade. Safe din siya at clean. So, pwede ba siya everyday? Tandaan nyo ha, hindi ito pang maintenance. Ginagamit lang to kapag nakakaranas kayo ng infection at imbalance. So, effective ba talaga? Well, according to the studies, it helps up to 70 to 90% ng mga kababaihan na may recurrent infection. So, mga sis, kung ikaw yung tipong paulit-ulit na nagkaka-yeast infection or vaginal vaginosis, huwag ka nang mahiyang magtanong sa doktor mo about boric acid na suppository para sa pempem mo. Kung may natutunan ka today, don't forget to like, share, and subscribe kasi baka may kaibigan kang nangangailangan din ng information na to. Remember, self-care is not selfish. It's a must. Take care of your body. Take care of your womanhood. Bye! To God be the glory.